Inuna naman ng PNP at ng ilang security consultant ang umano'y pagkukulang ng airport security sa away ni Montulfo at kampo ng mag-asawang Raymart Santiago at Claudine Barreto. Saksi si Chino Gaston. Hindi lang away ang Tulfo at kampo ng mag-asawang Raymart at Claudine ang napag-uusapan sa kumalat nilang video sa internet, kundi ang kakayahan ng mga airport security na nakitang kinulang ang puwersa para maawat sila bago magkasakitan. Ayon mismo sa Philippine National Police, may pagkukulang ang mga naroong airport security. Na-prevent sana yung bugbugan, saka after that, sana nadala nila yung mga involved sa bugbugan yan sa proper authorities. Ang security at VIP protection consultant na si Bong Oteza ay dinetalye ang mismong pagkukulang, tulad ng tila panonood lang daw ng ilang security personnel gaya ng mapapanood sa video. I think na dapat ang ginawa nila is pinotektahan nila si Tulfo para nailayo or ikinordon nila. Ang dami nila doon sa video, makikita mo there are at least 5 uniform security personnel na pwede, lalaki naman ng katawan nila. Dapat din daw nakialam ng security noong palang nagagalit na di umano si Claudine para maiwasan ang tensyon. Pero ang Manila International Airport Authority nanindigan na may tamang training ang airport police at mga private security guards na naka-assign sa lugar. Gayunpaman, aminado ang MIAA na kailangan ng ayusin ang CCTV camera sa baggage at arrival area na naging susi sana para matukoy ang pinagsimulan ng gulo. Ito na nga, offshoot niyan, yung signing na nung last March nila Secretary with Takenaka in Japan. So now they're negotiating na kung paano na umpisahan. And the CCTV system is actually the top priority. Isa sa mga rason kung bakit hindi gumagana ang mga CCTV camera sa loob ng arrival lobby ng NAIA Terminal 3 ay dahil luma na raw ang mga ito. At ito pa yung mga cameras na unang ikinabit mula nang itinayo ang terminal. At ang pag-aayos ng mga nasabing camera ang isa sa mga prioridad ngayon ng Manila International Airport Authority. Binigyang diin naman ng Civil Aeronautics Board ang kahalagahan ng pag-aabiso sa mga pasahero na na-offload ang kanilang bagahe. Matatanda ang sinabi ng kampo ni Claudine at Raymart na wala man lang nagsabi sa kanila tungkol sa hindi sinabay ng bagahe habang hintay sila ng hintay para rito. May inherent obligation yung airline na ipaalam dun sa pasahero na na-offload yung bagahe niya. Pwede rin namang pagdating sa place of destination, ipaalam mo na kaagad. Para sa ganun, hindi siya masurpresa kung bakit hindi niya nakita yung bagahe niya sa carousel. Git naman ng Cebu Pacific, ginagawan daw ng paraan na maging mas maayos ang serbisyo nila sa mga pasahero. The single biggest issue is the delays, and I think it's an industry-wide issue which needs industry-wide solutions. Ako si Chino Gaston ng inyong saksi. Sa ibang balita, na-recover na ng mga otoridad ang van na direntahan ng Carnap Star Witness na si Alfred Mendiola bago siya pinaslang. Saksi si John Consulta. Dahil sa pangamba sa kanilang kaligtasan, hindi na sa kanilang bahay ibinurol ang labi ng pinaslang na Star Witness na si Alfred Mendiola matapos itong kunin sa Las Marinas, Cavite kaninang madaling araw. Nakiusap din ang kanyang mga kaanak na huwag tukuyin ang eksaktong lokasyon ng burol ni Mendiola. Kanina, na-recover ang white at gold Toyota Grandia van na nirentahan nila Mendiola bago natagpo ang patay sa isang bakanteng lote sa Las Marinas, Cavite. Sa Rojas Boulevard sa bahagi ng Baclaran nakita ang sasakyan. Pero ayon sa mga taga-roon, gabi pa raw ng linggo nila ito napansing abandonado. May tumawag po sa amin, concerned citizen. Alleged nire-report yung sasakyan na yan na abandoned since nung Sunday night. Matapos inspeksyonin ng bomb squad ng Southern Police District at Makati Police para matiyak na walang pampasabog na naiwan, lumambad sa kanila ang ilang personal na gamit ni Mendiola. Nakita rin sa loob ng van ang isang cellphone, mga plastic tie wrap, packaging tape, isang bala at mga resibo. Nang malaking tulong daw sa investigasyon dahil posibleng bumili sa tindahang nasa resibo ang grupo ni Mendiola o ang mga sospek. Sinubukan maghanap ng CCTV footage ang mga otoridad pero walang CCTV sa lugar. Tingin ko wala na to dito. Parang ito na lang ay nabandon na nila after na yung nagawa yung crime. Umaasa ang mga otoridad na makakakuha sila ng mga fingerprints at mga karagdagang ebidensya na maaaring makatulong sa kanilang isinasagawang investigasyon para matukoy ang mga suspect sa naturang krimen. Ang mga victims ay yung mukha nila ay nakapulupot ng packing tape. So we suspect na itong rolyo ng packing tape dito ay the same roll na ginamit sa kanila. Wala pa rin suspect ang mga pulis sa pagkamatay ni Mendiola. Pero sisilipin pa rin daw nila kung may kinalaman ang kapatid ng mga Dominguez na si Ryan
na inaresto kasama ng 3 iba pa sa isang safe house sa Bulacan. May mataas na kalibre raw kasi ng baril sa safe house. Bukod pa sa ilang sasakyan na iba ang rehistro ng mga plaka. Pero giit ng kampo ng mga Dominguez, walang kasalanan si Ryan. Kaya si Katrina Paula nga, na nobya ng kuya ni Ryan na si Raymond, nagpilit na makita ito ng personal sa kulungan. Huli nga ba kayong may mga baril kagabi? Wala po. Wala po talaga kami. Ako si John Consulta, ang ino. Saksi. Halos isang buwan bago magbalik eskwela, dinarayo na ang ilang tindahan sa Marikina dahil sa bagsak presyong school supplies. Hindi rin pahuhuli ang Malabon na binansagang Paper City kung saan factory price ang mga gamit pang eskwela. Saksi si Cesar Apolinario. Unang linggo pa lang ng Mayo pero nagsimula ng dayuhin ng mga parokyano ang mga pwesto ng school supplies sa Paz Street ng Barangay Santa Elena sa Marikina City. Bagsak presyo kasi ang mga paninda rito tulad ng mga ballpen, lapis, notebook at papel. Sa halagang 5 to 13 pesos lang pagtingin. Pwede pang makamura ng hanggang 2 piso kada piraso kung maramihan ang bibilhin. Kaya naman ang mga taga Marikina at Pasig, gayon din ang ilang taga Rizal, dito na dumarayo imbis sa Divisoria. May malapit naman, bakit pupunta pa ng malayo? Eh, ganun din yun. Pag pamasahe pa. Nakikita na rin ako doon. Ang bait nyo naman po sa mga customer nyo. Hindi naman. Tulong mo na yan sa wala na ako nag-aaral na anak eh. Yung iba tinataas nila. Eh, ang sa amin, kumita ka ng patas, okay na yan. Mabawi lang namin yung nilabas namin puhunan, wala nang problema. Masang, oo. Sa mga taga-Kamanaba area naman, hulog daw ng langit ang binansagang Paper City sa Pascual Street sa Malabon. Naglalaro sa 250 hanggang 1250 ang presyo ng ballpen, lapis, notebook at long pad. Halos factory price din ang ruler, glue, gunting at bag. Si Josie Ebuena dumayo mula Bulacan, 800 piso lang daw ang naggasos sa mga gamit para sa 5 nag-aaral na anak. Kahit na 1,400 pesos daw ito kung bibilhin sa ibang tindahan. Ngayon, magkano gastos mo ngayon? 800 po. 800 lang. So, laki ng tipid pala. Oo, tapos, pamasahe mo, mura lang din. 11.50 po. Kung sa Divisoria ka, malayo na po. Kagaya ng mga school opening, mga malapit na school opening, yun, bumabalik talaga sila. Cesar Apolinario ang inyong saksi. Samantala, tumaas ang presyo ng asukal sa ilang palengke. Sa kabila nito, dapat pa rin daw bumaba ang presyo ng tinapay dahil sa pagmura ng harina. Saksi si Julius Segovia. 2 piso kada kilo ang itinaas ng presyo ng asukal sa ilang palengke sa Quezon City. Sa Kamuning Market, ang dating 36 pesos per kilo na brown sugar, 38 na. 45 pesos naman ang kilo ng white sugar. Mula sa presyo nito noong 43 pesos. Sabi nung aking supplier, kulang daw. Kulang sa supply. Pero mabili ba sa'yo ang asukal? Oo, kasi ginagamit nila sa palamig, sa puto. Pero sabi ng DTI, walang dahilan para magmahal ng husto ang asukal. Ang demand daw ay tumataas. Yun ang sinasabi. And but we do not have any supply shortage, so dapat hindi na bumalik sa dating 60 peso level. At kahit pag gumalaw ang presyo ng asukal, di raw dapat magmahal ang tinapay. Sa halip ay dapat nagmura pa. Bumaba raw kasi ng 100 piso ang presyo ng sako ng harina, ayon mismo sa record ng samahan ng mga flour miller. Kaya pinagpapaliwanag na raw ang mga ayaw sumunod sa pisong bawas presyo sa isang balot ng Pinoy Pandesal. It's now the bakers now who should give us their reasons why, para hindi lang Pinoy Pandesal, kung hindi pati Pinoy Tasty, and maybe the other branded loaf, kung pwedeng bumaba na rin. Pero ayon sa Filipino-Chinese Bakers Association, di sila nagbago ng presyo dahil 900 piso pa rin ang bili nila sa kada sako ng magandang klase ng harina. Once they reduce at the price of around 840, maski na 850, pwede na kami mag-study how to reduce the price of our loaf bread or the Pinoy Tasty. Habang ang mga consumer magtitiis sa nagmahal na presyo ng asukal, makakahinga naman sila ng maluwag pagdating sa kuryente.
Ang Meralco kasi, nagtapyas ng 6 na sentimo na singil sa kada kilowatt-hour. Mas maganda yung supply situation nung nakaraang buwan, kaya bumaba yung prices sa spot market. Yung pagbaba naman ng mga IPP rate, ito ay dahil sa pag-improve ng operation ng Quezon Power. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi. Sa Sports Saksi, nagpakitang gilas ang ilang atletang may kapansanan sa paningin sa palarong pambansa. At muli nilang pinatunayan na hindi hadlang ang kapansanan para mapagtagumpayan ang larangan ng palakasan. Mula sa Pangasinan, saksi si Dante Perelio. Sa palarong pambansa kung saan nagtitipon ng ilan sa mga pinakamahuhusay na atleta sa Pilipinas, pinatunayan din ng ilang visually impaired na kaya nilang magpakita ng galing sa larangan ng sports. Sa larong goal ball na hango sa football, nagparamihan sila ng shoot sa isang goal. Pero imbis na sipain, inihahagis o pinapagulong sa mga teammate ang bola. Ito yung special na bola na ginagamit ng mga atletang visually impaired para sa larong goal ball. Kung mapapansin nyo, meron siyang 8 butas. Dito kasi nila ipinasok yung bell para oras na pagulungin mo to, may maririnig kang tunog. Ang tunog ng bell ang kanilang magiging gabay para malaman kung saan ang direksyon ng bola. Nakilala ko ang 11 taong gulang na si Rain mula Bataan na natulungang manalo ang kanyang team matapos ang ilang beses na pagdepensa at pag-score ng goal. Lagi po magdadasal po sa Diyos. Pag may laro po, tiwala po kung magagawa po isang bagay po. Magsikap po silang mabuti sa paglaro po. Huwag po silang titigil. Manalo po o matalo po. Di rin naging hadlang sa 10 taong gulang na si Mary Rose ang kanyang pagiging bulag. Sumali po ako ng regional, tapos umakbo po ako, nanalo po ako. Champion ka? Opo. Tapos pag sumali po ako dito. Sa kanila, nasaksihan kong bukod sa talas ng isip at lakas ng katawan, mahalaga rin sa pagiging atleta ang determinasyon at tiwala sa sarili. Mula rito sa Lingayen, Pangasinan, ako si Dante Perelio, ang inyong saksi. Saksihan mamaya. Mga baka mula sa iba't ibang bahagi ng Europa, nagtagisan sa Switzerland. Sa showbiz saksi, ina ni Albi Casino humingi ng paumanhin sa isang modelong idinawit niya sa pambubugbog sa anak. Sa Hong Kong, pinakamalaking pink diamond, susubasta na. At mga celebrity nagpasiklaban sa itinuturing na Oscars of Fashion sa New York. Huwag bibitiw. Sama-sama pa rin tayo magiging saksi.